Aksyon Balita. Ugaling makinig at manood sa programang Wow! Aksyon Balita, hosted by Sir Ed Rosales from Monday to Friday, 3 to 5 p.m. Okay, at magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, dito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Aksyon Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Aksyon Balita, magandang hapon po sa inyo. At syempre, mamaya-maya po ay makikipagtalakayan po tayo sa iba't ibang tanggapan gaya po ng mga hepe ng ating PNP. At i-congratulate din po natin yung pagkakahuli doon sa pinahuhuli natin kahapon, nahuli na rin po kahapon ng gabi, at ito ay tatawagan natin, ano, para na sa ganon yung kanilang mga hepe, magaling yung mga pulis na ganyan. Kapag pinahuhuli mo, huhulihin talaga nila. Ang pinakamabigat dito, yung nasabing nahuli, ang pagkakaalam kamag-anak ng isang tatakbong konsehal ng Pasay. Pero hindi bale, walang kakwenta-kwenta naman yun At ang pinakamabigat doon at pinakamaganda, yung nasabing pagkakahuli ay nakuha pati yung baril, no? May Comelec band ngayon at ang pinakamabigat doon yung Comelec band. Ha? Chris, pakitawagan mo naman tong ano. Ito Itong ayan muna, pakitawagan mo. At tabayanan ko yung deliver nila ay napakatagal na niyan Yung may telephone number sila dyan At tapos, yung pagkakahuli na yan, ang pinakamaganda, kapag ka pala yung desidido ang pulis at kilala, at may picture, huli agad Alas 12 ng gabi, nandoon pa ako sa area ng madali At may patch session pa. Kaya lang yung hindi nakunan ng mga drugs. Pero yung aming yung suspect na aming hinahunting, huli rin kagabi. At naka-turnover ngayon sa CID para sampahan ng kasong yung paglabag sa gun ban. Yan po yung pinakamabigat at pagkakaalam ko riyan ay walang piyansa. Meron. Hindi, yung ito. Hindi, yung isa. Dalawa kasi ito Ayan. At yan po, no? At para na sa ganon, makuha na natin yung marriage certificate at saka sinumar niyan sapagkat bayad na yan, binayaran ko na yan doon sa NSO dapat nga ilang araw lamang yan i-deliver na nila rito yan napakatagal na yan at yun po at siguro ang pinaka-importante yung pagkakahuli nila roon at matitigil na rin po siguro yung hello ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Oo, si Ed Rosales po ito, no? Yung kumuha ng marriage certificate at saka sinumar, ano? Okay. Bali, ano po ba yung concern natin, sir? Magpa-follow up ng delivery?
Oh, bayad na po ito eh. Okay. Sir, may na-receive na po pa kayong tracking number from Air 21? Yes, at Okay. 21 daw po ang 21 ang nakalagay dito eh. Okay. Ano po ba yung tracking number, sir? Kunin ko na lang po. Okay, 1515 Okay. 001 Mm-mm. 99 Okay. 064. 764. Hindi, 064. 064. Ano po bang pangalan nila, sir? Ed Rosales po, sa Wow Action Balita. Okay. Ako yung nag-order niyan. Ako yung nag-order niyan sapagkat ako yung lumalakad niyan kay Melchor Daigo. Oo. Actually, sir, ito naman po naka-out naman siya for delivery ng courier natin today. Oo, at kasi may oras po yung aking programa, ano? Pagdating po na alas 5 at wala pa yan dito, bukas na naman yan makukuha. So, ganito, sir, hindi lang kasi tayo makapag-commit ng before 5 p.m. na delivery. Pero pwede na lang namin siyang i-check kung kakayanin nga po ng courier natin to. But for now, hindi Bakit saan ba manggagaling yung Air 21 ninyo sa gitnang silangan? Hindi, sir, kasi po may mga ruta lang. Hindi yung nga, courier natin tinatanong sa ko sa iyo area. kung saan manggagaling at hindi nyo ma-deliver sa tamang oras. Kasi, sir, ang mga courier natin... Hindi, tinatanong ko nga po sa inyo kung saan manggagaling yan. Merville po, sir. Oh, Merville lang eh. Okay. Ang Merville kung mumotorin yan, siguro mga 10 minutos nandito na kayo sa EDSA. Sir, kasi po, actually, aside for your shipment, may dala-dala rin kasi siyang mga ibang delivery, sir. So, it means may mga ruta kasi sila sa area, kaya on the requested time, yun yung sinasabi ko na hindi po muna ako makakapag-commit kasi kailangan po muna namin ipacheck kung kakayanin nga po ng courier. Siguraduhin nyo po kasi nakalagay dito sa itinext nyo sa akin, 21. Opo, Ay, hintay ka, sandali lang po. Kasi kayo, pagka nagpabayad kayo, 3 araw sinasabi ng NSO, di ba? Actually, sir, ngayon pa Hindi, lang po, tinatanong ko dito, sa sir. inyo kung 3 araw, sinasabi nga eh. 3 araw po ang delivery. Sir, kasi po, kaka-forward Ayaw mo, sa amin ng ayaw mo NSO muna bago sagutin ganito. yung tanong ko sa iyo eh. Ang sabi doon sa NSO, 3 araw, matatanggap ko na. Sir, ganito po. Ang tinatanong ko sa iyo, 3 araw, matatanggap ko na o hindi pa? Sir, ngayong araw po siya naka-out for delivery. Kahapon po. Oh, wala na tayong pinag-usapan. NSO. Wala na Ano tayong po? pinag-usapan. Kasi mangangako kayo, pagkatapos magte-text kayo, hindi nyo pala kayang tuparin. Sir, ngayon po ang delivery. Hindi, tinatanong ko sa inyo kung kaya nyong i-deliver hanggang alas 5. Yun yung kailangan nating i-check, sir, kasi ayoko po munang mag-commit. Kailangan Oh, wala na akong sinabi. courier natin. O di, kung kailan nyo i-deliver dito, Sir, ngayon po, pero check natin yung 5 p.m. na request nila. No guarantee pa po tayo sa ngayon. kasi nung mag-order ako niyan, 3 to 5 ang oras ko sa programa ko. Ngayon, kung hindi nyo maipaparating dito, sino ang tatanggap? Wala po ba tayong ibang authorized person, sir, na pwede mag-receive on behalf nila? Kaya nga sabi ko sa iyo, walang tatanggap. Okay. Pwede Dahil naman dala po ko namin yung i-check. resibo. Sir, ganito po. Yun- Ayoko muna kasing mag-commit sa kanila sa ngayon kasi on that part, Ay kung tinatawagan mo na yung magde-deliver, di nalaman mo. ganito po, sir. I hope you understand on this concern kasi ayoko munang mag-compete until na makausap namin yung courier na mag-acknowledge siya ng before 5 p.m. delivery. Kasi po, Kayo ang ba, mga- ma'am, tatanungin ko kayo, pagka nagpapadeliver ba kayo, meron ba sa iba't ibang lugar, kagaya halimbawa, Zamboanga, isasabay nyo yung Pasay? ganito, sir. Hindi, ang courier tinatanong natin- ko nga sa inyo, ma'am, kung yung delivery po ninyo, galing ng Cubao, papuntang Pasay. Sir, ganito po, medyo malawak po kasi ang Pasay, sir. Hindi natin masasabi na yung courier na naka-assign sa inyo, ikaw, Okay, at tuloy-tuloy po tayo sa programang Wow Action Balita, no? Ito mga tiga-NSO na to, mangangako ng 3 araw, pagkatapos babayaran mo lahat ng damage mo sa kanila, pero hindi nila magawang i-deliver. Ganyan yung nangyayari sa ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. Gusto nilang dumami ang kanilang mga kliyente,
pero nasisira naman sila dahil doon sa mga ginagawa nila. Pero mo, ay o-order ka. Pagbabayarin ka muna nila. Hindi gagalaw yung papeles mo kung wala kang bayad. Pagkatapos pagka nabayaran mo, ikaw ngayon ang paasahin nila kung kailan nila gustong i-deliver. Yun yung mabigat na ginagawa nila dahil sa kung kailan lamang nila gugustuhin na i-deliver, parang post office yan. Binayaran mo na't lahat, sasabihin mo special delivery, pero hindi mo na mamakuha doon sa oras na gusto mo. Binabayaran mo naman ng tama. Ang gusto nila isang deliver sa iba't ibang lugar, kagaya halimbawa kung magpapadeliver sila, siguro pinaghahalo-halo nila kung sa Cubao yung isa, sa Pasay yung isa, sa Muntinlupa yung isa. Mukhang hindi pwede. Dapat kung Pasay lang, Pasay. Hindi dapat yan na ipinagyayabang nyo na R21 kayo, madali ang delivery sa inyo. Pero kailangan magbayad ka muna. Bro mo, halos 2 linggo ko nang inaantay yan. At yun pala, kahit na tumawag ka dyan, tatanungin yung tracking number, pagkatapos hindi naman pala maibibigay sa yung tamang araw. Kaya ka nga kumukuha niyan dahil sa kailangan mo Hindi mo naman pwedeng hindi kukunin dahil binayaran mo. Sayang naman yung ibinayad mo roon. Kaya maraming mga kumpanya yung kagaya nila na hindi dapat na at ang gusto lamang nila yung kanila ang masusunod. Laging may katwiran. Kagaya sa international airport, pag kumuha ka ng ticket, sila po yung masusunod. Pero pagka na-delay, sila pa rin po ang masusunod. Hindi ka pwede magreklamo. Ganun ang nangyayari Dahil wala pong pangil ang batas natin Kanila lamang. Kung halimbawa, malaki ang kumpanya nila, sila lamang po ang masusunod doon. Pero kapag nagpapa-advertise sila at nananawagan na sumakay sila roon, pero yung nakapaloob doon sa ticket po nila, hindi po naman nasusunod at napakalayo. Pag nireklamo mo, sige, ano po kayo dyan, sumulat po kayo dyan at ipaparating po natin. Hanggang ganun na lamang po. At walang nangyayaring tamang transaksyon. Makailang beses na yan At lagi na lang ganyan sila. Kahit sa post office, ganun pa rin. Sa custom, ganun pa rin. Ganun nagbabayad naman ang mga kliyente, pero hindi nila magawang tuparin yung kanilang mga pangako. Nung magbayad ako, sabi nila, 2 days sir. Hanggang 3 days. Special delivery na po yun. Ilang linggo na po yung inaantay ko. Pagkatapos sasabihin pa, hindi pa at sino ngayon ang magre-receive sa kanila? Okay, at dakuan po natin yung ibang issue na tatalakayin natin
para doon sa nasabing hepe ng Pasay Police, ano. Chris, pakitawagan mo nga yung Pasay Police para congratulate lang natin yung pakibunot mo nga yung papel doon sa ganito ko. At ano ko lang. At si Happy Lorca. Ito yung telephone number. Para na sa ganun ma-interview natin at mapasalamatan dahil doon sa bilis ng pagkakahuli nila doon sa nasabing suspect na idinulog natin kay Captain Muñoz. At dito ay okay, at habang nagre-ring at yung tanggapan ng ating hepe ng pulis ay gusto po natin makapanayam to at nang sa ganon ay doon sa pagkakahuli that about 6:44 p.m. this date along Electrical Road, 191 Pasay City, element of PCP9 effected the arrest of 3 malefactor, namely 1 Beach Arcangel Y. Agad, 29 years old, CL, jobless, presently residing at Block 3 Electrical Road, Pax to. Di ba may telephone number tayo doon sa yung Pasay Police? Bakit itong lalay nila Pax? Okay, at ayan at dito ay agad na yung Beach Arcangel Y. Agad, 29 years old, jobless at resident at Block 3 Electrical Road, 191 Pasay City. Christian Aguirre Y. Aguado, 26 years old, jobless. Christian Era Aguirre Y. Aguado, 23, jobless, both residents at 26 Electrical Road, Pasay City, that prior to the arrest of 3 personnel of PCP9 were dispatched by Police Senior Inspector Marino C. Muñoz, Chief PCP9, to conduct police present and mobile patrol utilizing MC-105 with EOR when they have heard the radio message and immediately proceeding at the said suspect that asked some of the bystander. Okay, okay na. Okay, at yan po para mapasalamatan po natin at ang naging kaso nito ay itong RA violation 8294 illegal possession of firearms in relation RA 7166 Omnibus Election Code. Yun po yung pinakamabigat, yung Omnibus Election Code, yung RA 7166. Hello sir, magandang hapon po. Hello. Pagpapiriwan ko lang, Manto. Go ahead. Magandang hapon din. Magandang hapon po. Sige po. Okay, magandang hapon, sir. Si Ed Rosales po ito. Sa Wow Action Balita po ito, no? Ed Rosales. Opo, sa Wow Action Balita po. Wow Action Balita. Balita. Opo, at naka-live po ito sa aking programa ngayon sa Kakampi, no? At gusto ko lamang po kasing i-congratulate itong grupo ni Captain Marino Muñoz, Oo.
Oo, at nandyan po ba si COP? Doon po kayo nasa tok po kasi kayo tumawag, dito po ako sa taas. Pwede po bang makuha ko yung number? Kasi papasalamatan ko lamang po sapagkat ako ang Kaya lang po doon sa may 831-7433. 831 7433. Nasa baba po yan. Saglit lang po At para mapasalamatan lang natin kasi ako nagpahuli nito eh. Okay, pakiulit lang sir. 831-7433. Hindi, sa kay COP. COP po, 831-7322. Oh, ito rin ang tinatawagan namin, fax eh. Oo nga ho eh. Itong telepono na tinawagan nyo, ano gusto? Sa tok po ito, 831-1544. Okay, at doon sa isang binigay mo, anong number po? 831-7433. 74, pakisulat mo, Chris. Ayan na. Ayan na. Okay, salamat sir Salamat sir Hello? Salamat sir. Sige po, sige. Okay, thank you. At ayan, para nang sa ganun ay mapasalamatan natin dahil sa bilis ng pagkaka-aresto dito sa nasabing si Angel o alias Benz Beach ang Arcangel, At dito tayo po ang nagpahuli nito at pinursige po natin na mahuli po yung nasabing pamangkin, pinsan. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Hello, sir. Sir, magandang hapon po. Opo. At nandyan po ba si Kernel? Si Kernel Lorca? Kasi papasalamatan ko lamang po. Si Ed Rosales po ito sa Wawaksyon Balita sa Kakampi. Doon po kayo tumawag sa kanilang tanggapan 831-7322. 7322? 831-7322. Pax eh. Pax. Sige, tumawag ka ito, sasabihan ko. Okay, kasi tatawagan namin dahil papasalamatan lang namin doon sa... Makakasagot sa inyo, Secretary. Okay, sabi lang tatawag kami. Hindi po, tumawag na kayo, papupuntahan ko. Sige po. Salamat Sige po. Okay, thank you po. Sige, tawagan mo nga ito uli. At yan po, at ginagamit nila ay fax. At hindi kasi dapat fax ang pinagagamit nila sapagkat yung fax kasi ay talagang hindi pwede dapat gamitin yan eh. No? Lalo sa mga emergency kagaya po na ating ginagawa, yung gusto po natin on the spot po yung kanilang kasagutan at para na sa ganon ay mapasalamatan natin yung kanilang tanggapan, At iyan po ang At magandang hapon po. Opo, sir, opo. Si Kernel na po ba ito? Si Ed Rosales po ito sa Wawaksyon Balita, sir, sa Kakampi. Sandali lang po. Opo. Salamat po. Okay, at papasalamatan lamang natin itong hepe ng Pasay Police, na si Kernel Lorca, May kausap pa po. Oo, di bali po, antabayanan ko po at kasi i-congratulate ko lang yung inyong kapulisan, Opo, sir. Oo, doon sa pagkakahuli, doon sa ipinahuli ko. Sige po, sir. Okay. At lang po, Ed Rosales po, sir. Opo, at antabayanan ko po sabihin mo sa Ed Rosales sa Wow Action Balita sa Kakampi. Naka-live to, sir, Naka-live po ito sa programa ko ngayon, Okay po, sir. Oo, antabayanan ko, Huwag mo na ibigay mo na lang yung telepono kay Kernel, Sige po. Okay, thank you. Ibababa niyo po ito ng telepono? Ha? Ibababa niyo? Wag na. Okay, at yan po, at sana makapanayam natin para na sa ganon, alam mo yung mga magagaling na pulis, dapat pinasasalamatan at mismong dapat ang kanilang hepe ang makatanggap po ng pasasalamat para na sa ganon, yung kanilang mga pulis ay talagang lalo pang maging masipag. Dahil yung mga ganyan na antimano ay nahuhuli, sana ganyan lahat ang ating kapulisan,
yung maging mabilis ang pagkaka-aresto. No? At dito sa pagkaka-aresto po na to ay yun po yung pinakamaganda dahil ngayon ay COMELEC band. No? At dito ay makikita nyo po na ang ating hello sir, magandang hapon po. Opo, si Colonel Lorca na po ba to? Opo. Okay. Sir, naka-live po ito sa aking programa sa Wow Action Balita sa Kakampi. Nationwide po ito, sir, no? At bago po ako bumati at mag-congratulate sa inyong mga kapulisan, bumati po muna kayo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig sa programa ko sa Wow Action Balita, sir. Go. Opo. Okay, go, sir. Magandang hapon po sa inyo, sa lahat ng nakikinig po sa Action Balita. At palagi niyo po tungayan ang programang ito. Maraming salamat. Okay, sir. At dito ay ako po kasi ang isa sa sumubaybay dito sa pagkakahuli kay Vince Arcangel. Opo. Okay, kahapon po, nung umaga, ako po ay kasama doon sa nasabing convoy ng mobile po ninyo, no, sa PCP-9. Opo, at sa pangunguna po ni Captain Marino Muñoz ay napursige po na mahuli po ito. No? Opo. At ang nakalagay po dito sa kaso niya, ito yung RA violation, RA 8294, no? O illegal possession of firearms. Opo. At dito ay in relation with RA 7166, ano sir? Opo. Omnibus Election Code. Sir, pagka ganito po ba, mabigat po ang kaso? Opo, sobrang bigat po niya. Para po doon sa BP6 po natin, pwede po kayo ng sa ordinaryong araw po, 6 months na yung kanyang penalty. Okay. Pag special election po, nagiging doble po. Wala pa ang bail. Wala. No bill ito. Opo. Ayun, oo. At nako, ay kaya nga po nagpapasalamat ang pamilya po nung nasabi nag-complain sa tanggapan po ni Captain Muñoz, ano? Opo. Oo, at ito dahil sa bilis po ng pagkaka-aresto ng kanyang mga tauhan, ang mga kanyang mga arresting officer, sir, si PO2 Antonio Mendoza, Opo. PO1 Balan, no? PO1 Balan, sir. Okay, Opo. sir. PO1 Rico Minjita po. Oo, ito yung mga arresting officer. Kasama po yung kanilang commander na si Captain Marino Muñoz, ano sir? Opo. Oo, at siyempre, at kasama po kayo sa aking pinasasalamatan at napakagaling po ng inyong mga tauhan. Sana po yung mga tauhan po nyong ganyan ay talaga pong bigyan natin ng pagkakataon na mabigyan ng award sapagkat alam nyo, bibihira po sa ating agad-agad na maaresto itong sinasabing ikino-complain na nanunutok ng baril. Opo. At ang balita ko dito sa Vince Arcangel na to, way agad, ay walang trabaho at medyo palalimin nyo nga po sir yung investigasyon dito. Opo. Ang balita ko. Maasahan niyo po at pabibigyan po namin. Opo, at ang balita ko rito, may merong connection pa rin to sa drugs. Opo. Oo. Sir, at baka may mensahe po kayo sa ating mga kapulisan, sa ating mga kababayan dito sa buong area po ninyo sa Pasay. Nasa inyo lahat po ang pagkakataon, ano? Para na sa ganon, maiparating po ninyo yung lahat po ng inyong mga mensahe sa kanila. Go, sir. Sa lahat po ng mga nakikinig po, maraming po salamat sa inyo. Maasahan niyo po ang kapulisan ng Pasay. Sa pamumuno ko po, lalo po namin pagbahin po ang aming serbisyo dito po sa Pasay, maski doon po sa kalapit po ng
marami na po kami nasosolve. Oo. Tulad po nung nangyari po nung isang buwan, nakahuli po kami ng riding in tandem. Opo. Nasolve po namin na-prevent po namin yung pag-assassinate po doon sa mag-asawa. Opo. At the same time, nasolve po namin yung pagpatay po doon sa junk shop owner. Opo. Siya din po ang tumira. Oo. Sa Maynila naman po, nasolve din po namin yung riding in tandem. Napatay din po yung kamag-anak din po ng isang pulis. Oo. At nung nakaraang pong linggo din, sa riding in tandem yung nahuli namin may fake money po, Oo. solve din po namin yung involving na riding in tandem din po. Opo. Yung nabaril po sa Taguig at na-identify po yung isang huli natin. Wow, ang galing. Palakpakan naman, Chris. At makakasa po kayo na sunod-sunod po ang ating Accomplishment. Ano, sir? Opo. Oo, at dapat yung mga ganyang mga tauhan po ninyo, sir, pabigyan nyo na agad ng award para na sa Binibigyan po natin ng award po yan. Lalo po sa mga mahal nating regional director, General Espina. Oo. At Villacorte po, sila po ay talaga po magbibigay po sa mga deserving nating mga tauhan. Opo. At doon naman sa mga walang yan naming nasamahan ay tumigil na po sila sa kanilang gawain. Yan po yung maganda. Mapaparusahan natin. Oo. Sir, sir, sana pagka nagbigay kayo ng commendation dito kila Captain Muñoz, at saka kila PO2 Antonio Mendoza, PO1 na Balan, PO1 Rico Minjeta, ay sana makaharap po ako. Opo. Oo, at sir, ibibigay ko po sa inyo yung cellphone number ko para na sa ganun. Ano ko lang po sa secretary ko pa. Opo. At kung kailan, ako po ay publisher din po ng Wow Action Balita, at para na sa ganun, maibalita po natin ng maganda, no? Opo. Oo. Nandito po yung secretary ko, palabigay po yung number. Okay. Maraming salamat, sir, ha? Okay, at mabuhay po kayo. Hello po. Hello, ma'am, ang number ko po ito, no? 0906 0906 112 114 112 po. 112. Opo. 7237. 7237. Opo, ako po si Ed Rosales, sa Wow Action Balita po ako. Opo. Oo, at pagka bibigyan ng commendation, ito sila Captain Muñoz, pakinote mo, PCP 9, ha? PCP 9. Oo, sa pangunguna ni Commander Muñoz, Captain Muñoz. Opo. Oo, Marino Muñoz, At saka yung kanilang arresting officer, PO2 Antonio Mendoza. PO2 Antonio Mendoza. Okay. At saka PO1 Balan. PO1 Balan. Oo, at saka PO1 Minjeta. PO1 Minjeta. Opo, panay sa PCP 9 niyan, ha? Opo. Oo, at sabi mo kay Colonel, bigyan sila ng commendation. Ha? Commendation. Oo. At para na sa ganon, ako ang maging saksi at rekomendado ko po yan. Ha? Opo. Magaling na mga pulis yan. At dapat ilagay sa magandang posisyon yung mga ganyang pulis. Ha? Oo, kasi aantayin ko yung pagbibigay ng commendation kila Captain Muñoz, PO2 Mendoza, Balan, Minjeta. Opo. Okay, itawag mo sa akin, ma'am, Yes po, opo. Okay, maraming salamat, ma'am, Okay po. Okay, thank you po at mabuhay po kayo. Okay, yan po yung tanggapan ng ating hepe ng Pasay Police, at dito ay pinarating po natin yung mga accomplishment na magaganda ng ating kapulisan, para na sa ganon ay malaman po nila na ang programa po natin ay sumusubaybay po sa lahat na magagaling na pulis. At yan ay antimano o yung on the spot na itinatawag po natin, dapat ay makarating agad sa kanila yan, para na sa ganon ay malaman po nila yung ano ang gagawin po ng ating kapulisan. Okay? At James, halika James. Okay, at iyan At gusto po natin kasi
malaman natin yung kanilang mga ginagawa. Epektibo po yung kanilang ginagawa, yung pagkakahuli. Ha? Yan po yung sinasaluduhan natin. Okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programa, no? Mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, ha? Muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Miss na si Papa at ang aking pamilya. Ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-Remit nang may tiwala. Sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. Mahirap man ang iisa, dahil sa akin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ang buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-Remit nang may tiwala. Sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon. Ano nangyari? Oo, Mare. Masaya ako dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD. O, ano ngayon? Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami. Sagot nga ng PhilHealth ang pagpapa-ospital at may outpatient benefits pa. Oh, ba't natatawa ka? Kasi, kasali din ang pamilya ko, no? Para sa detalye, bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Pabili! Mare, alam ba ang pamilya ni Aling Nelly ay kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD? Weh, ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga, ano? Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako.
love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko'y nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Okay, balik po muli tayo no, sa ating programang Wow Action Balita at Chris, pakitawagan mo nga itong PIO ng Parañaque para na sa ganun ay ma-interview natin sapagkat alam natin na marami pong ginagawa itong mga tanggapan ng ating mayor, no? Yung 8290866. Okay, at para malaman natin ano yung kanilang mga ginagawa sa Parañaque at okay at okay at hello sir, magandang hapon po. Opo, pwede po kay Lloyd? Ay, lumabas po. Mayroon siyang meeting ngayon eh. Meron meeting? Siya? May meeting si Lloyd ngayon? Yes, sir. Oo, ay nako. Gusto ko sanang ma-interview siya eh. Sino sila? Si Ed Rosales po ito, sir. Oo. Wala ho siya ngayon, sir. Wala siya ngayon? Hindi siya babalik ngayon eh. Hindi siya babalik. Okay. At sige po. Maraming salamat, sir, ha? Okay, thank you at mabuhay po kayo. Okay, at wala, no? At hindi po tayo sunerte. Si Captain Madrid ay ating tawagan para na sa ganon kahapon, di ba? At tinawagan natin si Captain Madrid ay subukin uli natin na kontakin si Captain Madrid yung sa Parañaque, no? Ano bang telephone number nun yung sa Parañaque natin? At Captain Madrid, no? Okay, at para makuha natin yung yung pinararating natin kahapon. Wala. Okay, at wala rin. Okay. Ayan, nawala na. Wala na. Yung ating yung si kasi ang gusto sana natin na ma-interview ito si Captain Madrid, ano? Nawala na yung ating yung yung sa traffic para yung sa traffic natin para sige nga, subukan mo nga at tingin mo na lang yung telephone number ng traffic nila at
Yan, ano? Okay, at habang hinahanap po natin yung telepono ng nasabing si Captain Madrid, ano? Hindi natin makita. Ha? Nagtatago na naman to si Captain Madrid. Ha? Okay. Talaga ito si Captain Madrid talagang tago ng tago ito ha? At tsatsambahan din natin yan si Captain Madrid. Ha? At sa patuloy po natin pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan ng ating kapulisan, ano? At minsan ay yung sa ano natin yan yung ginagawa natin, ano? At napakarami nating mga ginagawa para na sa ganon yung si Captain Madrid ang hirap talaga. ang hirap hanapin nito hindi makuha yung ano yung at sige. Okay, balik po muli tayo, no? At hindi natin makuha yung telephone number. At na ano mo, yung telephone number ng Parañaque Police. Ha? Busy pa rin yung Parañaque Police. Ha? At para ano? Okay, at bago po tayo magpatuloy ng ating programa, no? At yan po, ano? At gusto po natin kasi yung ma-follow up natin yung sa may Parañaque, yung mga ipinarating po natin kahapon. At kasi yung pinakamaganda kung napapollow up natin, ano? At di bale. At makukuha rin natin yung number niyan. At okay. Pagdating ng eleksyon, ito ang dapat na panatang isulat kung sino ang talagang sa tingin mo'y tama. At sa araw na napakapihira lang dumaan, dapat sa may katuturan, huwag kang mag-aalangan. Nahawakan ng tubig na siyang nagsisilbing tulay. Gisingin natin ang tulog, tuloy-tuloy na mag-ingay. Okay, tawagan mo na lang muna si Colonel Dulay. At para na sa ganun, ma-follow up natin. Ito 641-1907. Hindi makita ito mga ito. Hello, magandang hapon po. Yes, sir. Opo, si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita. Ay, opo, sandali po. Opo. Hello? Hello, ma'am. Magandang hapon po. Opo. Sino to? Si Ed Rosales. Po? Si Ed Rosales to. Saan to? Sa Wow Action Balita. Ay, sir. Ano, kumusta na? Ha? Ito po. Nandyan na si Colonel Dulay? Opo, may meeting po yata. O baka pwedeng isingit mo ako, Miss Baha? Ano po? Pakisingit mo nga ako sa kanya at i-interviewin ko lang. Pwede? Ay, may meeting pa po Nasaan? Closed door ba? Opo. Sino ba ang ka-meeting niya? Lahat po ng mga OIC. Oh, ay di ba kahapon pa yan? Hindi po, ngayon lang po. Di ba kahapon? Tapos sa iba yun yata po. Iba naman yon. Ganon? Nako. Wala na naman ako swerte kay Kernel, ano? Ha? Wala na naman ako swerte. Yung atempohan, sir. Oo nga Ikaw lagi na tsatsambahan ko ngayon, Ha?
Ako po. Mukhang siniswerte ako sa iyo, pero kay Kernel, hindi ako swertehin, ano? Mangungulekta pa naman ako ng bonus ko eh. Gano'n. Oo. At, pero, mga anong oras ang tapos niyan? Wala po. Ano eh, kung kailan ang dumating yun eh, sir. Ganun. Pero yan, pero pagka nag-umpisa yan, kanina, anong oras nag-umpisa yung meeting na yan? Ay, hindi ko po. Ito lang po nga to eh. Ito lang pagdating ko po na gano'n yan eh. Anong oras ba duty mo? 2:00 po. Ibig sabihin, pagdating mo ng 2:00, yun lang ang umpisa nila. Hanggang ngayon. Ba, ang tagal naman. Ha? Ang tagal naman ng meeting ni Colonel Dulay. Kasi po kanina natagalan sila bago mag-umpisa. Ganun. Naghintay pa ng mga Alamin ko lang kasi bakit laging matraffic ngayon sa atin, sa Pasig. Ikaw ba may ikaw ba may impormasyon ka? Kasi po dito naman sa may Sandoval talagang traffic to dahil may ginagawa pong Ano ba ginagawa sa Sandoval? Yung tulay po, di ba ba? Tulay? Meron yung kinonstruct dati na tulay tsaka yung kalsada. Ganun ba? Hindi ko napapansin yan At kasi lahat ng lugar ngayon napaka-traffic mula dyan sa may Pasig, Tayo magawa minsan talagang sa dami na siguro ng sasakyan natin, nagsisikip na yan. Oo nga hindi naman pwedeng sabihin natin kay Colonel Dulay na wag nang paraanin yung iba, no? Pa rin na lang, sir. Joke. Hindi kasi ang nangyayari hanggang doon sa may hangganan doon sa may bagong ilog ay napaka-traffic, ang tindi ng traffic, no? At hindi natin malaman kung saan nanggagaling yung mga sasakyan na napakarami yung bugso ng mga sasakyan na yan. Ang dami nga siya. Ako nga po, pagka bumababa ng Pineda nalilate din ako. Ikaw? Sa traffic din po ako. Ganon. Kaya minsan maaga akong bumaalis. Okay. At hayaan mo, minsan pagka pag tinanghali ako, dadaanan kita at ako maghahatid sa'yo. Oo. At hindi mo... Saan kayo umuwi? Sa Pasig din. Saan po? Doon sa may Floodway. Sa Floodway. Oo. Dadaanan kita dyan sa inyo pagka Oo. At kilala ko ni Sahagon. Sahagon. Oo. Kahit si Colonel Dulay, tanong mo ako. Hindi mo kasi binibigay yung number mo sa akin. Sabi ko sa iyo, text mo Oo. Number ko. Oo. Akin na nga yung number mo muna kasi pakisulat mo nga, Chris, yung number sandali ni ni 643. Teka. Okay. Pakiulit mo. 640. Oo. 48. Okay. 61271. Okay na? Opo, sir. Okay, saglit lang. Huwag kang bibitaw May pipirmahan lang ako simula, bakit walang natatapos sa trasakante? Lagi pudpud ng swelas ng sapatos. Ilang beses na nga ako, ilang beses na pa ako. Ba't di nating
subukan at tulungan at umako bumahagi sa bigat na matagal na nating pasan. Pag tayo'y nagsama-sama, lahat ay malalampasan. May mas maayos na bukas para sa ating mga anak. Ang unang hakbang ay piliin ang tamang nakatatak na pangalan sa balota. Huwag na tayo magpauto na sa atin ang kapangyarihan. Pag tayo ang kumibo, nagigigil mong itigil ang pagsisi sa sutil na nasa pwestong di ka nakilala. Kapag siningil sa lahat ng kanyang pangakong patagal ng patagal, kung di tayo kumbinsido, huwag na natin ihalal. Sa dulo, kawalang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harapang iabot, sinong pinili? Habang tinta ay umalik sa daliling siyang ginamit at nagturo. Kung nawala ay maibalik, dapat tama. Sa isip at sa salita, dapat tama. Lalo-lalo na sa gawa, dapat sama-sama natin itamali. Nanabayan natin makabangon ulit. Dapat tama. Sa isip at sa salita, dapat tama. Lalo-lalo na sa gawa, sama-sama natin itamali. Nanabayan natin makabangon ulit. Dapat itama natin ang gabay. Huwag na tayo magreklamo. Di ba sa kamay ng gusto ng pag-asenso? Balikat ng pagkakabay. Okay, at Miss Baha. Hello? Hello po. Oo, at yung ano ba yung naitanong ko kanina? At nakuha mo na yung number niya? Apo. Oo. At akin na nga at ulit. At pakiulit mo nga lang yung cellphone number mo. 643 po. Okay. 094364. Okay. 0943 Okay. 48 Dahan-dahan naman. Dahan-dahan. Okay. Ulitin mo nga. 643. Okay. 0943 Oo. 48 Oo. 612 Oo. 71. Okay. Thank you, ha. Opo. Oo. At kung pwede, pakiparating mo na mga kay Kernel kung bakit nagkakaroon tayo ng yung tuloy-tuloy na buhos ng ating mga sasakyan sa Pasig na halos hindi makausad, ano? Paano kayang paparti-partihin ni Kernel yung yung mga sasakyan na yan? Opo, sir. Ha? Opo na po. Oo. Paano ihahati-hatiin ni Kernel yung mga sasakyan na yan, ano? Opo, sir. Okay, Oo. mapaparating po. Oo. At pakisabi na lang, ha? Opo. Pakisabi na lang sa kanya, ha? Opo. Oo. At salamat sa iyo, ha? Sige po, sige Okay, po. thank you at mabuhay ka. Thank you rin po. Thank Okay, you. thank you. At yan po, ano? Kasi yan po yung ating at pakikipag-ugnayan natin sa TPMO ng Pasig, ha? At yung kasing yung mga natin, no, yung pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang tanggapan, gaya po ng sinasabi natin na yaan ay hindi basta-basta, sapagkat kung makikita po ninyo na yung ating mga ginagawa ay sana tuloy-tuloy yung ginagawang aksyon ng ating mga tiga TPMO, no? At hindi natin matsambahan, no? At kung matsambahan man natin, minsan ay napakadali. Kagaya po ng ginawa natin kay Kernel Lorca, ay yaan po yung ating mga ginagawa. Gusto po natin ay yaan yung mas maganda kung maaaksyonan natin, no? At kung maaari lamang yung mga sasakyan na napakarami na halos hindi po makaugaga yung bugso ng sasakyan dyan sa may Pasig, bakit hindi po natin magawa ng paraan na siguro kung saan pwede naman sigurong hati-hatiin kung saan po sila padadaanin, no? At yan po yung importante na para na sa ganon ay
Okay, at yan. Okay, at re-report daw si Ernie, no? At okay, at siguro kung makikita po natin yung mga ginagawa natin, ano, yung pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan, gaya po ng ginawa po natin na pagtutok dito sa kaso po ng yung illegal possession of firearms, at ito ay nahuli agad, no? At doon naman po sa may sa NSO, no, na aking binayaran, sabay po yung kinuha ko. Sabay ko rin pong binayaran. Bakit ay tapos sino mar yung ihahatid? Parehas kong sabay binayaran yon, at hindi naman pwedeng ganun paputol-putol. Kaya mo sila magpabalik-balik. Total sila ang may kagagawan yan, hindi naman ako. Yung pagbayad ko parehas naman. Kung magkano yung siningil nila sa akin, hindi naman ako tumawad. Pagkatapos Ernie. Yes, Ernie Buwan, nagsaservice, sir. Mabuhay ka. Oo, at meron kasi akong ini-interview na pumapasok ka. Okay, thank you very much. Sorry for what they are doing now, right now. I was moving now in my area of responsibility. Okay, at Ernie, nasaan ka ngayon? I'm here. Stock location ko ay Station 11. At ito nandito. Nabungaran ko itong si Sargento Danton. Kung saan yung mga pulis natin sumusubaybay sa mga galawgang-kalawang na hindi po nang itinuturing. At ako nagpapasalamat din dito sa Sargento de Mesa, si Crisostomo. Dahil sa paggamit ng 3K, kapatid ko, yung kooperasyon, komunikasyon at koordinasyon. Okay. Napakalaking bagay para sa isang field reporter na katulad ko, Ernie Buwan, at your service, na mabigyan tayo ng pagkakataong ganito. Pero meron tayong panawagan, kapatid ko, bagamat ito ay wag naman isasali ang damdamin, ano? May mangilan-ngilan tayong mga kapatid na tila baga, hindi natin personal, hindi natin mga damdamin na nalilihis. Hindi naman natin inuusik at may mga informasyon tayo nakukuha na sa kapagsumbungan ay basta na lamang dumadampot ng blatter, di umano, at walang permission man lang sa kapagsumbungan. Ay, mali yun. Kaya nga, mali. Kaya nga, ito yung tinutuwid natin. Pangalanan mo. Meron kasing ibang manululat, sinasaluduhan natin, pero may mga manululat na walang kabog-abog na basta na lang pupunta. At ang mabigat dito, jingle pa sa public places. Ayan, hindi maganda. Sa mga nagpapitagan ko rito, yung nagkakalang Tata Boboy. Yung Tata Boboy ko, mahal natin yan, tsaka si Sargento Danton, nakikinig sila ngayon sa ating TV channel, sa website natin, yung Wow Action Balita, kakampi. Yes. At nakakuha rin ako na informasyon, merong pinatay na pulis. Kailan? Kagabi ata nangyari ito. If I'm not mistaken, nangyari ito kagabi, at ito ay nagpapaload, nakalagay sa pahayagan ito, pero pinalita rin sa akin ito. I just want to confirm the motive of the said incident. Dapat i-confirm mo para hindi tayo makuryente. Ang certain nagngangalang Lorenzo, na ito ay nakasay sa RPSB. Nakasign. At doon nagganap ang nasabing insidente sa lugar di umano ng Cheka. State, dito sa lugar ng Tondo. Okay. Awa naman at tayo nakikiramay sa pamilya ng nasabing pulis natin, public servant na may tuturing between life and death, ay isinugal niya ang kanyang buhay na hindi natin malaman kung ano ang motibo. Alam mo, Ernie, yung ganyan, ano ba yung pinatay na yan na pulis? Kasimbait mo? Ito ay, alam mo kasi, kapag ang tao, yung inggit, pumapatay yan eh. Alam mo naman yan, kapag ikaw ay nakainggitan, nandiyan dyan yung mga motive, na pag-aaralan ka kung paano kayo babagsak. Pero kung may Panginoon Diyos ka, kapag binababa ka, tinataas ka ng lahat. Ganito, Ernie, kasing gandang lalaki mo ba yan? Kasing gandang lalaki mo? Pagkagandang lalaki pinag-uusapan wag namang mga pag-iisipan ng masama. Pagdating sa veto process, panalo tayo.
Kaya pala pinatay yan. Yeah, palagay ko nga nakaingitan itong bata. Yun ang ikinante. Oo. Ako naman ay tinitingala ko dito, yung mga taong inassign dito, like for example, si Colonel Alexander Navarrete. Oo. Ito yung kakatao pa ito, madalas na sumusubaybay sa bawat kilos at sa bawat kumat nito, itong si Tata Boboy natin. Oo. Kung meron lang some other day, makapanayam ko yung Tata Boboy na sinasabi ko sa'yo. Oo. In person, makaharap ko to, sasabihin mo, mas magandang lalaki siya ito. Aba, hindi naman ako papayag niyan. This time ako nandito sa location ko sa Station 11. Okay. At nabungaran ko ang mga pulis at kanina si Buting Alcalde Alpedrin ay lumilibot. Napakaluwag ng karsada at walang masasabing mga obstruction sapagkat nakaantabay ang ating kapulisan. Oo. Ayun, kanina yung inulat ko, yung ibang manululot, manululat, ha? Wag naman po sana, wag naman pong ganyan na pinabili lang ng suka sa tindahan kasi laki ng ID ang aparato ng ID, magiging suberbo na. Oo. Ibig sabihin ng suberbo, walang good manners and right conduct. Yung 3 K. Ang letra ng tutukuyin ko ay letter R. Letter R? Letter R ang pangalan. Ang dulo. Yung dulo. Minsan ako'y nandirito, dire-diretso sa pagsubukan. Wala man lang, with your respect, sir, can I use your communication first? Walang ganun hindi yata marunong mag-English Oo. Tatalunin ko to, nagsama sa Radyo Kawal Patrol, General Corpus, for your information. Binabati natin si General Victor Corpus. Nasaan? Kawal Patrol, sir. One of your men. You still remember me? Yes, One of the very best na considering dyan sa loob ng General Headquarter Camp Emilio Aguinaldo. Even me, by award. Binigyan tayo ng award dyan. Yes, At nanduro niya. Ng iba nga, tayo naglalaro ng pipong. Hindi nila pinipili natin yung mga pulis sundalo na dapat nating i-rekomenda. Salvatitano. Ito, kaharap ko nga si Sarento Ganton Ate dito Ayan. Ito, kaharap ko. Ano bang ginagawa ngayon yan? Yan ang mga nasa labas na kung saan ay kapag ka may tawag, nakatrepera lang sila. Hello? Uy. Okay, kapatid ko. Okay. Ano? Maya, babalik ako sa iyo. Okay. Nais kong talagang ulitin ang mga pangalan ng mga kaibigan natin at kung meron kang time, magsadya ka rito to tell you the truth and to tell them the truth that we are shouting live on air sa TV sa website na ito sa Wow Action Balita Kakati. Sa mga itinuturing natin, considering one of the very best, Tata Boboy, sa Kalinta Kanton, at itong si Cruz mo. Mabuhay po kayo. Pansamantala, yan na muna ang ating mayulat para po naman sa programang Wow Action Balita Kakampi. Bilang ama ng ikaw na programang Eddie Rosales, ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat kapatid na Ernie, no? Yan po yung ating investigative reporter sa WPD at si Ernie Buwan po, no? At sinasabi nga po na yung kanyang report na mayroong ngang inirereklamo na letter R daw pagka yung kukuha ng blatter ay hindi marunong magpaalam o magpasintabi, no? Hindi porke media ka ay magpasintabi ka naman at tumingi ka ng permiso doon sa officer, no? Para nang sa ganon malaman po natin. At dito ay makikita nyo po na ang lahat ng mga ginagawa po nila ay hindi po maganda, no? At kapag iyan ay pinamihasa, lagi na lamang pong gagawin yan. Biro mo, jijingle ka pa doon sa hindi mo dapat jinggilan. Ikaw letter R, alam natin yan kung sino yan, ha? At dyan naman sa WPD talagang ganun ha? At mas madalas ang minsan, no? Kung may umpisa, may katapusan, ha? At sabi nga, kapag yaan ay dumarating sa buhay ng tao, di ba? At ang pinaka maganda, kagaya nung napatay na pulis na yan, hindi po natin alam kung bakit po pinatay yan. Pero napakasakit po doon, no? Sana hindi naman patayin. Kung may atraso man sa inyo yung tao, sana i-text nyo na lang. I-text nyo po.
No, para na sa ganon ay malaman po natin. Malaman po natin kung ano po yung kanilang ginagawa. O, kagaya po nung pinarating namin kay Miss Chua ng Pasay Traffic. Sabi nga niya, ititingnan niya. Oh, ayun, nagkalat. Alam niyo, bago po ako pumunta dito sa istasyon, lahat po ng lugar dito sa Pasay, pinupuntahan ko muna. Pinupuntahan po ng inyong lingkod yan. Iikutin ko po ng aking motor yan, at kung ano po yung aking makikita, mula doon sa aking pinanggalingan hanggang dito sa istasyon, hanggang Muntinlupa, Taguig, Paranaque, Pasay, Maynila, ay tiyak na ibabalita ko po. Kagaya po nung nanghuhuli dyan sa may Santo Niño, sa PCP 5, aba, wala na pong magandang ginawa eh. Lagi na lamang pong may reklamo. Yung hulidap, wala pong ginagawa. Dapat dito ay hindi po sinusuportahan ng ating mamamayan, kagaya po ng barangay captain, no? At dito ay makikita po natin, ano, yung ating ginagawa na kapag yan ay hindi naman Chris, pakitawagan mo nga ito. Pakitawagan mo nga itong 852. Itong telepono 852-7477. Okay. At busy pa, no? At hindi natin na ano, no? Kung yaan ay kapag yung mga kagaya ng mga PCP commander na yan na wala pong ginagawa sa kanilang mga ano, no, area, dapat tinatanggal na po yan. At kapag yung mga ganyan ay lagi na lamang pong mamimihasa yan, na talagang hindi dapat na manatili sa kanilang posisyon bilang isang commander ng PCP-5. At yung PCP-5 po na yan ay dapat inaalis na yung mga kapulisan dyan. Ang nangyayari po kasi, may mga nagsusumbong, kagaya po nun ay adik, kaya yung pinagsumbungan, mukhang adik din sa hulidap. Kaya tuwan-tuwa, sisitahin, huhulihin, bubugbugin, dadalhin sa kanilang presinto, ipamemedical muna bago bugbugin yan. Tandaan po ninyo, kayong mga dinadampot po ng ating kapulisan, wag lang po kayo imik kung nandoroon na kayo sa presinto. Pero kapag nandito pa po kayo sa labas, pwede po kayong mag-react. O yung kumbaga ay magpanik po kayo para na sa ganon lahat ng tao sa inyo nakatingin. Kapag kaganyan may umaaresto po sa inyo nang hindi po nyo kilala o hindi uniformadong pulis, antimano po magkaroon kayo ng yung tinatawag na panggulo, o yung guluhin nyo po para matawag ang pansin ng taong bayan. At kung may tunay na pulis po dyan,
sa inyong reaksyon, tiyak na lulutang. No? Kaya ang maganda po sana kung yung mga ginagawa po nila ay hindi no? Natatakot. Kagaya po nung mga unang pumunta rito at yung pangalawa ay takot din. Buti na nga lang kamo, pinicturan ko pa. Oh. Pero wala po nangyayari doon sa aking mga ipinarating sa kanila. Kagaya po ng tanggapan ni Lloyd, ni ni COP, at saka itong sinasabi natin na si si Colonel Felix, na siyang bagong hepe ng Parañaque Police. May aksyon ba? Wala. Wala po silang aksyon dahil doon sa mga pagkonsinti nila sa kanilang mga tauhan. Dapat yung ikaw ay maging isang opisyal, hawak mo silang lahat dahil ikaw ang hepe. Dapat binibigyan mo rin ng aral ang kanilang mga tanggapan, no? Dapat magkaroon ng aral. Hindi po yung sinasabi natin na talagang hindi mo na kailangan turuan. Gaya ng sinasabi ni Miss Chua, tinuturuan po nila. Maging si Sirapiko ay ganon din po. Oh. Hindi baling maggrupo-grupo po yung mga PMO ng Pasay kung may operasyon. Pero kung traffic direction, yung kanilang mga ginagawa, hindi po dapat dumami ang kanyang mga kasamahan. Isa o dalawa lang, sapat na po yun. Sapat na po yun. Kapag dumami po, ano po ang iisipin ng mga driver? Operation Kutong. Yan po ang mangyayari dyan. Hindi po yung sinasabi natin na kailangan po maibigay po lahat yung nasabing kanilang mga ginagawa. Oh, di ba? Napakabigat niyan. Okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, no? Mag-commercial muna tayo. Wag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan ay katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Narinig ko lang pangalan mo. Nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako.
Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At kanina nga po ay tinalakay natin yung mga kumpanya na nagbayad ka na, hindi pa sabay-sabayin. At delay lagi. At ganyan po yan no? At para matuto po sila na yung abala ay makamtan din nila. Sapagkat ako mismo pumunta po ako sa NSO Ako po yung nagbayad. At sinabi nila 3 days. Pero inabot na po ng ilang linggo. Pagkatapos sasabihin, sinumar lang ang kailangan ko. Binayaran ko 2 sabay. Hindi tama yun. Mag-ubos kayo ng gasolina dahil binayaran naman kayo dyan. At ang hirap nga bago ka makipagtransaksyon, may bayad muna At kapag ibinigay sa iyo yung tracking number, babayaran mo na agad yan. At kapag hindi mo binayaran, hindi naman po nila i-deliver. Pero mo, sabi ko nga doon sa binayaran ko ilagay mo dyan marriage certificate. Hindi, okay na ito sir. Hindi, ilagay mo dyan. Pero mo sinorkat lang niya, ilinagay lang niya MC. Ganon sila. Hindi nila iniintindi kapag nakapagbayad na. Ang iintindi na lamang nila kung kailan ka mainis. Di ba? Nakakainis dahil alam naman nila na kaya mo kinukuha yan, importante yan dahil sinabi ko nga sa kanila, yan ay gagamitin doon sa SSS. Pagdating sa kanila, sige sir, bayaran mo na muna bago ka babayad ka talaga dahil hindi ka makakakuha ng magandang impormasyon sa kanila Pero pagkatapos mo magbayad, mangungonsumi ka na naman dahil mag-aantay ka kung kailan nila gusto idating. Yun na sabing Chris, pakitawagan mo nga ito. Itong telephone number ng ng Era 21. At para na At dito ay makikita po ninyo kung bakit ang gusto kasi natin binayaran mo, sabay dapat yan. Hindi, kausapin mo na lang. Bakit ka mo? 2 yung binayaran sabay, ay iisa yung dinala. No? Para hindi sila magalit at Okay, at yan po yung ginagawa natin sapagkat kapag kulang, hindi ko po tatanggapin yan. Dahil sabay kong binayaran yan, sabay nyo dapat i-deliver yan.
iisa lang naman ang tanggapan ng NSO. At kung saan niyang ginagawa, sa inyo rin. At kung sino yung nagdi-deliver, sa inyo rin. Ay ginagawa nyo lamang negosyo, pinalalaki lamang po ninyo. Ay pwede naman kayong hindi na dumaan doon sa ipapadala pa pwede naman kunin. Ang nangyayari, meron kayo siyempre yung express padala. Pero yung express padala po ninyo, natutupad ba? Hindi. Bayad na kayo Mamatay kayo sa galit. Ganyan ang mga ugali po nila. Kaya iisipin po natin na yung kanilang mga transaksyon ay para lamang sa mga negosyo nila. Hindi makatao. Kaya ginagawa po natin yon, isnabi natin para sila naman ang magalit doon sa kanilang amo. Anong nangyayari? Kapag tinanggap mo yon, para mo sinabing isa lang yung binayaran mo, dalawa yung binayaran ko, 850. Iisang deliver lang yan, i-charge ng 2 beses. Ganyan po yan. At subukan nyo naman na wag po i-deliver para nang sa ganon ay malaman po ninyo kung anong gagawin ko sa inyo. At yung mga kumpanya po ninyo lumalaki lang dahil doon sa mga kumukuha at nagbibigay ng mga transaksyon sa inyo. Isipin mo yung NSO, ginawa po negosyo yan. Siyempre yung NSO, pagka kumuha po ng tiga-deliver yan, may porsyento po yung mga tanggapan po nila. Diyan, subukan mo pumunta sa Makapagal. Ang bubungad agad sa iyo yung express padala. Pero subukan mo naman na ikaw ay personal na kukuha ng NSO, aabutin ka ng siyam-siyam sa pila. Anong gagawin mo? Kung ikaw ay nagmamadali at marami kang trabaho, hindi mo masyadong mapagtutuunan ng pansin, di kukuha ka na lamang ng serbisyo nila, mapipilitan kang hindi ka na pumila, pero mag-aantay ka nga lang kung kailan nila ipapadala. Mapipilitan ka, wala kang magagawa Kaya ako itinatabi ko po yung aking receiving copy dahil para na sa ganon, kapag hindi ko natanggap na 3 araw, talaga magrereklamo ko. Kasi bayad na po yun At hindi pwedeng ikatwiran nila sa akin na may delivery pa rin silang iba. Karapatan nila yun na kung yung transaksyon ay nakarating po sa kanila, bayad po yun. Binayaran po sila para ma-deliver nila sa 3 araw. Pero kung aabot ng 2 linggo na, hindi na express padala yun. Bakit kukuha ka pa ng express padala? Hindi naman nangyayari. Kaya mamaya pagkatapos ko po ng programa, pupunta po ako doon sa NSO sa may Makapagal. At makikipagdebate po ako doon at kung bakit iisa yung pinadideliver nila, gayong 2 yung binayaran ko at sabay kong binayaran yon. Diba? Dapat 2 ang i-deliver nila.
At kung ano yung pinaka-importante, yun ang dapat nilang unahin. Dapat sabay. Dahil sabay kong binayaran. Ngayon, kung ngayon ako nagbayad, bukas ko pa yung isa, pwede yun. Magkasunod. Pero kung ngayon ako pumunta, ngayon ko rin binayaran, dapat sabay yun. Di ba? Hindi makontak, Chris. Yan ang yan ang antayin natin. Dahil kapag yung mga transaksyon na yan, kagaya niya sa MIA lamang sila manggagaling. Gaano ba kalayo ang MIA papunta rito? 10 minuto, nandito na yon, ay nakamotor yan. Hindi naman magde-deliver yan sa Gapo o kaya sa Angeles. Hindi mangyayari yan sapagkat kagaya niyan, kapag yung pinade-deliver natin at binayaran ko, hindi ako papayag na i-deliver mo lang ay isa. 2 po yun eh. At titiyakin ko sa iyo, yung R21 na yan, mananagot ka sa akin. Kahit ikaw yung tiga-deliver dito at binabayaran, mananagot ka sa akin kapag sa loob ng maghapon na to at hindi ko natanggap yan, mananagot kayo sa akin. Kahit itong NSO, yung express padala, ay mas malaki ang bayad. Kapag kumuha ka ng Senomar sa kanila. Isipin mo kung babayaran mo lamang ang Senomar ay 150 lamang. Sisingilin ka ng 350 o 450. O gaano kalaki? Pagkatapos i-deliver pa isa-isa? Hindi tama yan. Dapat sa mga kumpanya ninyo, hindi tinatangkilik. Dahil sa dami ng mga niloloko ninyo. Kagaya ng NSO. Kapag kukuha ka, kaya nila binabagalan yan, may komisyon po kasi sila. Sige, sabihin nyo sa akin wala kayong komisyon dyan. Para ipalagay nyo yan dyan sa harapan ng NSO yung express padala. Samantalang yung mga tao na gusto personal na kumuha ng kanilang mga birth certificate, marriage license, ay pumipila ng pagkahaba-haba at hindi agad-agad nakukuha. Pero kapag yung kanilang express padala dyan, hindi ka na kailangan pumila. Kaya lang magantay ka kung kailan nila ipapadala. Kaya nga padala eh. Ganyan yan. Negosyo talaga. Kagaya niyan, hindi ko tinanggap yan. Yung galing sa R21. Edi magsabunutan niya yung mga tao doon sa kanilang kumpanya para na sa ganun ay malaman nila na yung mga ginagawa po nila ay panluloko po yun sa tao. Sasabihin mo 3 araw, dapat 3 araw. Kapag sinabi mo, dapat matatanggap mo 2 araw pa lang. Gaano ba kalayo ang MIA? Yung tanggapan ng R21 papunta rito sa Pasay. 1 minuto nandito na yan. Kung matraffic, 5 minuto. Di ba?
Kaya lahat po ng mga negosyo ngayon, kagaya ng mga building na yan, ititindig pero wala naman po parking. Lahat po ng mga ginagawa nila, wala pong parking. At kung may parking man, magbabayad ka. At kapag nagbayad ka, wala po silang responsibilidad kung mawawala po yung gamit ninyo. Pero yun po yung mga ginagawa ninyo. Na talagang kung maiisipin mo lamang na talagang kung gusto po nila, tuloy-tuloy ang kanilang mga ginagawa. Ay lahat na lamang po kahit saan ka umikot dito sa Pilipinas, magtitindig ng building, walang paradahan. At kapag pumarada ka naman, ay laging ganon ang gagawin nila. Okay, salamat. At yan po ang ating mga ginagawa. Hindi dapat na yung mga building na yan ay naglalagay po sila ng mga paradahan. Biruin mo, lahat po ninegosyo na pagkatapos wala naman po silang magandang gagawin. Di ba? Kaya kaya yan po yung sinasabi natin na kapag yung mga ganyan ay dapat pinagtutuunan po ng pansin yan. Magpatugtog nga tayo at para nang sa ganon at minsan magpatugtog ka nga para lumamig yung ulo natin. Pag po kayo bibitaw muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang tugtog. Nakita ko ang scooter mo, pasasabugin ko ito. O kay sakit, o kay lupit, sana ay kunin ka ni Lord. Sana nga'y kunin ka ni Lord, at sagasan ng motor, matuka ka sa ng cobra, at asong luka-luka.
we've only just begun to live. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At medyo nagre-relax lang tayong konti sapagkat na high blood na naman tayo doon sa mga pinuntahan natin mga transaksyon na walang kakwenta-kwenta. Kagaya po nung pagbabanta nung mga nagte-text doon sa isang teacher ay ang ginagawa po nila, tinetext at tinatakot po nila yung ating kaibigan na teacher. At sinasabi nga roon sa kanyang text ay ano ang gusto mong unahin ko? Yung mga anak mo o yung ikaw? Kapag ganun po yung mga nakalagay sa inyong text, tanggalin nyo na lamang po yung mga SIM card nyo. Kaya nga ang ginawa ko, hiningi ko na lang yung SIM card niya at para hindi na makatext sa kanya. At titingnan nyo kung bakit kayo tinetext na ganon at kung may mga dahilan. Sabi ko nga baka naman may nakagalit ka o yung mga kapitbahay mo. Sabi niya, sir, hindi yung ibinigay ko na info sa'yo ay yun ang hinala ko Sabi ko sa kanya, wala akong binanggit na pangalan. Ang pangalan ko ang nakalutang dyan. At walang nakakaalam kung saan nanggaling yung mga impormasyon na nakukuha ko. At kahit kailan, kapag may nagparating po sa akin ng impormasyon, ako mismo ang nagbibigay sa ating kapulisan para mahuli ang mga yan. At kagaya po niyan, kapag nag-text, di wala na. Hindi na makakapag-text sa iyon. Ngayon, ang sabi ko nga, kapag ang mga ginagawa po nila ay yung text pa rin sila ng text. Meron nagpapanggap na Muslim daw, ay hindi ako naniniwala sapagkat sabi nga, salitang Muslim daw. Kaya nga, ang ginawa ko, kinuha ko yung SIM card niya at ipakikita ko doon sa mga kaibigan nating Muslim para malaman ko kung talagang Muslim o hindi. Yun na sabing mga nagbibigay ng masasamang mensahe at pananakot. At kung pananakot man yon, siguro ay yung sinasabing ganon ay tinotorture ka na. Pag tinotorture ka na kasi doon sa text ay hanggang matakot ka na matakot nun. Pero ang totoo, kapag yung mga nagte-text na ganon at ang pagbabanta ay hindi bibihira ang gumagawa naman ng ganon. At wala namang kabagay-bagay kung halimbawa nagkasagutan lang naman kayo at babae ka. Tapos yun lang ang nangyari. Bakit naman gagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya balang araw? At hindi maganda yung mga ganon. At kapag naulit, sabi ko nga sa kanya, kapag naulit at mismong ikaw ang nakakita at ikaw mismo ang pinagbantaan niya ng harapan, huwag ka nang umimik. Pumunta ka na lang sa pulis at idiretso mo ng blatter. Ganon ang dapat. Hindi yung nangyayari ay tatakutin ka ng tatakutin niya. Kapag natakot ka na natakot, ay anong gagawin? Di ba? Takot ka Pero kung hindi ka natatakot, kagaya nga niyan, bakit ka naman matatakot? Anong dahilan? Wala ka namang dapat na katakutan sa kanila. Hindi mo naman sila pinakialaman. Di ba?
Kagaya nga po nung nagre-reklamo na tinutukan siya sa sobrang takot niya. Ayaw na niyang magpakita. Humingi ng pamasahe, uwi na raw siya sa kanilang lugar. Ayun, nung mahuli po yung ating pinahuhuli, ang isinisigaw ay pangalan niya. Dahil kaya niya ginawa yon dahil ninanakawan siya nung nasabing sinamahan ko. At yung pala ay gumagamit din ng drugs. Marami rin po tayong ina-attention din po natin ang PDEA. Bakit kaya yung ating mga tiga-PDEA hindi po sila makahuli nung mga kagaya po niyan? Ha? Bibigyan ko po kayo ng impormasyon, yung mga tiga-PDEA. Dito po sa may San Dionisio, Parañaque, napakarami pong drugs dyan. Nagkalat po ang bentahan dyan. At hinuhuli ng PCP7 yung mga bumibili. Kaya tuloy nag-aalinlangan ako na yung mga pulis na yan, siya yung protector doon sa mga nagbebenta. At ang pinahuhuli yung user at hindi yung mga puser. Di ba? Maganda po ba yun? Tama po ba yun yung ginagawa ng ating kapulisan? Ang hinuhuli po ninyo yung gumagamit at hindi yung nagbebenta. O dapat ang hinuhuli po ninyo yung mga nagbebenta. Kagaya po dyan sa 191. Sabi nga nung abogada na babae na matanda, sabi niya, dito nga lang sir sa malapit sa amin, maraming nagbebenta rito. Bakit po hindi natin masawata yung mga nagbebenta na yan? At ang nahihirapan dyan, yung mga bumibili. Yun po yung mga bumibili, ang inuhuli po ninyo. Bakit ganun? Wala na bang karapatan na yung mga civilian na yan, na wala naman pong kinalaman, ay agad-agad kinakasuhan po ninyo? Lalo pagka kursunada po ninyong pirahan o yung hulid up kung tawagin. Kaya marami sa bawat presinto yung ibinabangko yung mga kaso. Kaya ko po sinasabing binabangketo po nila. At yan po, kapag hinuli po nila yung isang suspect o yung napagkamalan lamang na wala naman pong ginagawa, pamimedical ka agad yan. Pag na-medical ka, tsaka kanila sasaktan. Tatakutin ka ngayon, tutorturing ka hanggang ilutang mo kung magkano ang iaareglo mo. Di ba grabe yan? Tutorturing ka ng gusto, wala ka namang ginagawa. Halimbawa, naglalakad ka lamang diyan sa may PCP7 at nakursunadahan ka ng pulis Parañaque na yan. Kawawa ka. Kailangan may puhunan ka kung mga 10,000. Pag minamalas-malas ka, kakargahan ka pa ng sebo. Pero kung medyo mabait ka, yung motor mo at yung pera mo sa wallet mo, ibigay mo na lang sa kanila. Kasi kukunin nila yung pati cellphone mo. Kaya kayong mga namamasyal sa Parañaque, pagdating po nyo dyan sa may malapit sa Amber, ng El Shaddai, mag-iingat po kayo dyan. Dahil ang mga pulis po dyan, ang inuhuli po yung matitinong tao. Hindi po yung gumagawa ng mali, yung mga tarantado. Yun po lagi ang nakakawala, at yung matitino na dumadaan lamang na walang kamuhang-muhang sa kaso, yun po yung kinakasuhan. Kasi nga, pagka kinasuhan mo yung ordinaryong tao,
maglalagay yan para makauwi lamang sa kanilang pamilya. At kung wala ka namang ilalagay, kulong ka. Makukulong ka. Kaya yan ang pinakamabigat. Ha? Dahil wala na po tayong oras, no? Paatras na po tayo ng paatras, 1 minuto na po tayo. Pero ito ay babala po natin at panawagan sa ating Chief PNP. Sana po yung PCP-7 na ngayon ay PCP-5, lahat po ng mga pulis dyan at commander, i-relieve nyo na po. Sapagkat yan ay ginagawa po nila, ang hinuhuli po, yung naglalakad na wala pong ginagawa. Pagkatapos, ibabangketo po nila yan. Ha? Ipamemedical po muna kayo bago kayo ikulong. Kalain mo? Pagkatapos, bubugbugin ka. Magkakabali-bali ang tadyang mo. O, di anong gagawin mo? Tatawag ka ngayon sa pamilya mo. Tubusin mo na ako rito. Pag nagreklamo ka, ito yung medical certificate. Hindi namin inaano yan. O bakit nakakalusot po yun? O wala na po tayong oras. No? Maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Pinicodemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay JR, kay Chris, sa lahat po ng ating na-interview ngayon. Maraming salamat po. Bukas magkita-kita po tayo, no? Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Monday to Friday po tayo. Ha? Magandang hapon po at maraming salamat po. Wow! Aksyon Balita!